Kay buti mo, Panginoon, walang siguro maraming magtatanong, bakit palibang, bakit ang pasiguro ka ng gano'n na gano'n? Sige na lang po, nakipasigaw. Ikaw ba is yun talaga, tawag tayong busay naman, Lord, Diyos ng gabi, kung saan naman ko sa mga gabi. Kaya every time na ako'y magsimula ang pagtapos ng isang ito, yun ang pasigaw ko sa iyo. Ang isang bagay sa nakakadistract ko rin sa mundong nakakaiso. I'm sure that na ang pananalig bilang pakipagrelasyon at hindi sa pangalasaksyon. Amen. O kasi verses 9 to 12 ay ang sige. Para na tayo hindi magpapase. This teaches more persistence, which is the sureness out of me. Sureness out of me. Mahal na kami tayo sa Diyos. Amen. Oh,
bayan, palapakan natin ang Panginoong Diyos. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kumain na kayo. Baka-block mo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karayaan ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa alooban ng langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Kaya't ang bawat makikinig ay nagsasagawa ng mga salita kung ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi naiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at pinayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Mga kapatid, mga ka-prayer partner, mga magulang, mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin ka namin, Panginoon. Purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung palakpakan ng buhay na anak niya. Taas natin ang ating mga bawang kamay at ating sama-sama dasalin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin natin, Yahweh Shaddai, sa mga sandaling ito, lumalapit kami ng may buong pag-asa, matibay na pananampalataya, at hinihiling namin sa gabi ito, araw mo ay iyo nawang katagpuin ang aming bawat pangangailangan. Panginoon, dalangin ko po, mangyari ayon sa iyong kalooban ang lahat ng aking hinihiling. At nawa, kung mayroon man nakahilingan na taliwas sa iyong kalooban, palitan mo ito ng higit na mabuti, mainam para sa akin. At ngayon pala, sa gabi ito, naniniwala ako, answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Answered prayer na ako. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng answered prayer, anong sasabihin? Amen. Sa
ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang makakapit po kayo, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tatanungin ko po muna, yung bang nasa labas, yung mga nakaupo po ba sa labas, naririnig niyo ba ako ng malinaw? Naririnig niyo ako ng malinaw? O yun, salamat sa Panginoon. Batiin mo nga yung iyong katabi, sabihin sa kanya, Happy, happy, happy anniversary sa iyo. Sino po dito yung mga taga-lower bikutan talaga? Okay. Sino dito mga taga-Tagig? Sino rito mga taga-Pilipinas? At balita ko, meron din tayong mga kapatid na nakatune in sa ating live streaming na nasa ibang bansa, yung mga taga-Taiwan, no? At meron din yata mga taga-Mars. Wala. Nais na simulan yung ating pagbabahagi sa pamamagitan ng kwento. Sabi niyo nga, kwento. Siguro ina-expect ninyo yung mabuting balita na nating napakinggan ay agad-agad maganda sa tenga. Ama? Pero kung kayo nakinig, ano yung bungad ng mabuting balita? Hindi lahat ng tumatawag Panginoon ay maliligtas. At alam niyo, nung narinig ko yun, medyo pinilabutan ako. Tanungin niyo ako na malakas, bakit? Hindi pala porket tumatawag ka ng El Shaddai. Hindi pala porket tinatawag mo ang pangalan ng Jesus. Hindi pala porket sumisigaw ka ng malakas na amen. Hindi pala porket ang lakas ng palakpak mo, automatic, ligtas ka na. Ha? At kanina, habang ako'y naghahanda papunta rito, ako po'y galing sa eskwelahan. Pagkagaling ng eskwelahan, dito na ako dumiretso. At sabi ko, tinitignan ko yung inyong imbitasyon. Nakalagay sa inyong imbitasyon, ay ito, sabi ng inyong imbitasyon, kami nagbabalik loob mula sa aming pagkakasala. Karunungang kaloob mo naway aming maging sandata. Sabi nyo nga, karunungan. Kaya lang ang problema nung hinanap ko sa Biblia, hindi ko nakita. Kaya ang tanong ko kanina, saan kayang Biblia ito kinuha? No? Pero pag pinakinggan ninyo, napakaganda. At gusto kong tutukan natin yung salita na binanggit at ang sabi, karunungan ang aking sandata. Ulitin nyo nga? Karunungan ang aking sandata. Minsan daw, boy, may isang tao na nakakita ng isang pangitain, siya nagkaroon ng panaginip. At sa kanyang pagtulog sa loob ng kanyang panaginip, may tinig daw ng Diyos na nagsasalita sa kanya at inuutusan siya. At ang sabi ng tinig ng Diyos ay ito, tanongin niyo mo ano? Sabi ng tinig, anak, gusto kong itulak mo ng buong lakas ang malaking bato na nasa labas ng iyong bahay. At yung lalaki sa panaginip niya, lumabas siya ng kanyang bahay. At paglabas niya ng kanyang bahay, nakakita siya ng napakalaking bato. At sinimulan niyang itulak yung bato. At ang matapos niyang itulak yung bato, napagod na siya. Kaya sabi niya sa Panginoon, Lord, tinulak ko yung bato, pero hindi naman umusag. Pagkatapos nun, nagising na siya. Kinabukasan, sa kanyang pagtulog ulit, na naginip ulit siya. At pareho din yung instruction. At ang sabi niya sa panaginip, ay sabi ng Diyos sa panaginip, anak, pumunta ka sa labas, itulak mo ang malaking bato. Ganun ang kanyang ginawa. Tinulak niya ng tinulak.
pagkatapos niyang itulak dahil napagod na siya, tumigil na siya, at ang sabi niya, Lord, ang lakas ko ng tumulak, hindi man lang umusad kahit kaunti yung bato. At pagkatapos mo, ano sa palagay niyo sumunod? Nagising na ulit siya. At pag-ipiyamaya, kinabukasan ulit, natulog na naman siya. At palagay niyo anong sumunod? May nagsabi sa kanya sa panaginip na ano? Lakasan niyo? Itulak ang bato. At ganun nga ang kanyang ginawa. Itulak niya yung bato, buong lakas. At pagkatapos niyang itulak, napahagod na siya. Kaya umupo na lang siya. At sabi niya sa Panginoon, Lord, para yatang ginagawa niyo ako kasi naman yan, pinapatulang niyo ng pinapatulang, pero hindi naman umusad yung bako. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, bakit? Sinabi ko ba, ilipat mo? Ang sabi ko lang sa'yo, itulang mo. At ang sabi ng lalaki, Lord, napagod na ako, wala namang nangyari. At sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, anong walang nangyari? Tignan mo yung muscle mo, ang laki niya. At anong kasunod? Nagising na siya. Saan nagtatapos? Doon na. Akala niyo matutulog na naman, ano? Pero yung aral na pwede natin matutunan dito, tanongin niyo ako ng malakas, ano? Ang taong sumusunod sa sinasabi ng Diyos, lumalago sa karunungan kay Yahweh El Shaddai. Amen? Sino po dito mga matatanda? Taas ang kamay. Taas ang kamay ang mga matatanda. Ngayon ito ang aking tanong. Yung iba tumatanggi pa hindi kita po. Ito ang aking tanong. Paano natin malalaman na yung mga taong tumatanda ay tumatanda may karunungan? Alam niyo, huwag kayong magagalit pag kayo tinasabihan na tumatanda. Sabi niyo nga, tumatanda. Bakit? Pag sinabi natin tumatanda, hindi negatibo talaga ang original na kahulugan nun. Tao lang ang nag-iisip ng original ng hindi magandang kahulugan pag sinabing tumatanda. Sabi mo nga sa katabi mo, tumatanda ka na. Makita niyo, yung iba ayaw sabihin. Pero, pagka sinabi natin, ang tao ay tumatanda, ang kahulugan niya ito, habang siya'y nagkakaedad, siya ay nagiging palatandaan na pwedeng sundan at tularan ng iba. Amen? O lahat ng mga tumatanda, taas ang kamay. Okay, alam nyo, nadagdagan. At yung hindi nagtaas kanina, tumakas. No? Sa madaling sabi, pag ikay tumatanda pala, ibig sabihin, ikaw ay dapat nagkakaroon ng karunungan. Sabi niyo nga, karunungan. At ano kaibahan pag sinabing kaalaman at karunungan? Sabi niyo po, ano? Ang taong maalam, alam ang tama at mali. Pero ang taong marunong, bukod sa alam ang tama at mali, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. Amen? Ibig sabihin, pag ikaw ay may karunungan, naiintindihan mo yung mabuti sa masama, pero ang ginagawa mo, yung makabubuti, at ang iniiwasan mo ay yung makasama. Amen? Sino dito ibig niya magkaroon ng karunungan? Taas ang kamay. Ibig sabihin, wala pa pala. At alam niya sa Ebanghelyo, pagka pinakinggan natin para sa akin lang para bagang napaka-iskandaloso ng pananalita ni Jesus. Bakit? Sino ba mga kinakausap niya? Yung mga disipulo niya. Sino ba mga kinakausap niya? Yung mga sumunod
sumusunod sa Kanya. At ang sinasabi niya, kayo, kahit pa kayo yung nag-35th anniversary, ha? Hindi 40th nag-35th anniversary kayo, agad-agad, automatiko na kayong makarating sa kaharian ng langit. Hindi 40th kayo dumating sa anniversary ng Lower Bicutan, ay hindi agad-agad, automatiko na kayong makarating sa kaharian ng langit. Tapos sasabihin ng mga nag-anniversary. Gusto niyo malaman kung anong sasabihin nila? Lord, nagpagaling kami ng mga may sakit. Lord, nagpangaral kami ng mabuting balita. Lord, naglingkod kami sa gawain. Lord, ang ganda kaya ng kanta namin. Kumanta kami, Lord, napakalakas. I believe in God our Father. I believe in God. Lord, ganda ng kanta namin. Pero ang sasabihin ng Panginoon, tarihin niyo ako ano? Layo kayo sa akin. Gusto niyo yun? Gusto niyo yun na sa dulo, napagod ka, tapos ang maririnig mo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo kilala. Sinong gusto yun? Taas ang kamay. Sinong ayaw yun? Taas ang kamay. Lahat tayo, siyempre. Pero magandang pag-aralan natin ngayong gabi, brother, paano yun? Ibig sabihin ba, yung magsimba, walang saysay? Ibig sabihin ba, yung ginawa namin pagsamba, walang kwenta? Ibig sabihin ba, yung pagdarasal kanina, nag-rosaryo pa kami, nag-vespers pa kami? Anong ibig sabihin nun? Wala bang kwenta yun? Tanungin niyo ako na malakas, ano? At tandaan natin ito. Ang Panginoon kung minsan, nagtuturo siya ng mga bagay na may eskandalo ka para matutunan mo yung talagang aral na gusto niyang iparating. At ano yung aral na yun? Dahil niyo ng malakas na na ang pagsunod natin sa Diyos, pinubuo ng dalawang bahagi. At ano yung una? Ginawa na natin kanina. Ang tawag sa mga ginawa nating pagdarasal, ang tawag sa ginawa nating pagsisimba, ang tawag sa pagdalo natin sa banal na misa, ang tawag sa pagpupuri natin sa simbahan, ang tawag doon ay liturgical life. Sabihin nga? Ay, sabihin mo, buhay liturgiya. Yung nagdarasal ka, bahagi yan ng buhay liturgiya. Pero sa Ebanghelyo, ang gusto ituro sa atin ng Panginoon ay ito, tanongin niya ko ano? Gusto ng Diyos na hindi lamang tayo may buhay liturgiya. Gusto ng Diyos na meron din tayong tinatawag na moral life. Sabihin nga? Moral life. Nakasabihin niya? Moral life. At kung kayo nakinig kanina kay Father, nabanggit na niya. At ano sabi niya? Ang puso raw ng isang Kristyanuhan ay pagsamba. Pero ang puso ng pagsamba ay pagsasakripisyo. At para kanino yung pagsasakripisyo? Para sa ating Diyos at para sa ating kapwa-tao. Amen? Nasusundan po ninyo? Sa madaling sabi, ang sinasabi ng Panginoon, ganito lang. Maganda na kayo'y doon nagdadasal. Maganda tayo'y nagsisimba. Maganda tayo'y umaawit ng papuri. Pero, sabihin nyo nga, pero, hindi lamang dapat natatapos ang pagiging Kristiyano natin pagkatapos natin magdasal at magsimba. Dapat ang pagiging Kristiyano natin nagpapatuloy sa labas ng simbahan. Amen? Tatanungin ko po kayo, saan kayo mas madalas? Sa simbahan o sa labas ng simbahan? Sino dito sa simbahan? Mas madalas siya sa simbahan. Ibig sabihin ng mas madalas, may 24 hours siya. Yung 16 hours, nasa simbahan siya. Akala ko pa sa simbahan kayo, mas madalas. Ulitin ko yung tanong, sino dito mas madalas sa simbahan? Asan ba kayo? Ibig sabihin, yung 16 hours nyo nasa simbahan. O hindi? O saan tayo mas madalas? Sa labas.
Tama? Ibig sabihin nun, hindi ka ng Kristiyano dapat sa loob ng parokya. Mahalaga na kung Kristiyano ka sa loob ng parokya, dapat pag nasa bahay ka at kasama mo ang pamilya mo, mabuting Kristiyano ka rin. Amen? Dapat, ay baka di pa ako tapos. Dapat sa pakikitungo mo sa mga taong hindi mo kasundo, mga nakakaaway mo, mga kaiba mo ng pananaw, dapat mabuti ka rin. Amen? Saan tayo Kristiyano dapat? Sa palengke. Sa tuwing tayo namamalengke. Pagkatapos, sinulian tayo, kulang ang sukli. Anong gagawin mo? Kukunin mo yung kulang. Pero dapat Kristiyano ka rin. Kapag sinulian ka at sobrang sukli, anong gagawin mo? Ayun, nakala ko sasabihin, praise the Lord. Diba? Mahalaga na kapag Kristiyano ka sa simbahan, Kristiyano ka rin sa labas. Saan ka dapat Kristiyano? Sa kalsada. Alam niyo ko, minsan ako'y natutokso eh. Bakit? Ako'y nagmamaneho. At kung minsan pagka may mga sumisingil, ako'y nagagalit. At nakapagsasabi ako ng hindi magandang salita. Hindi naman mura, pero hindi magandang salita. No? Mahalaga na pag ikaw magandang sinasabi mo sa parokya, dapat sa labas din. Maganda rin ang sinasabi mo. Amen? Dahil hindi mo alam, maraming taong tinitignan kung talagang tagasunod ka ba ni Yahweh El Shaddai. Dapat pag Kristiyano ka sa loob ng simbahan, dapat Kristiyano ka rin sa trabaho. Amen? Ano ibig sabihin nun? Pag pumapasok ka, dapat tama sa oras. Pag ang pasok ay 8 to 5, hanggang maaari, ang pasok 8 to 5. Hindi yung ang pasok 8 to 5. Ang pinapasok mo 10 to 3. Diba? Nagte-10 to 5 ka lang, bakit? Yung 3 to 5, mag-make up ka. Hindi pwede yun. At kailan ka dapat Kristiyano? Hindi lang sa pamilya, hindi lang sa labas, hindi lang sa kalsada, hindi lang sa palengke. Dapat Kristiyano ka kahit ikaw na lamang mag-isa at wala nang nakakakita. Amen? Tanungin mo ngayon katabi mo, kapatid, Kristiyano ka ba talaga? Amen? Kaya yan, ang sinasabi sa atin ng salita na Diyos nila, mahalaga na tayong mga nagmiming, mahalaga na tayong mga Kristiyano, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kumikilos tayo bagay sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. At kung sino ba yung kumikilos bagay sa kanyang napapakinggan na salita ng Diyos, iyan daw ang taong tunay na marunong. Taas na yung kamay ng mga marunong. Sige po, taas na. Marunong. Sige po. Kaya, kawawa naman yung iba. Nakikita ko kayo, puti-puti na ng buhok nyo. Sana, hindi lang po gawain natin ang nadadagdagan ng taon. Mahalaga na tayo rin ang mga anak ni Yahweh El Shaddai habang nadadagdagan ng taon ng ating buhay. Nadadagdagan din tayo araw-araw ng karunungan mula kay Yahweh El Shaddai. Ngayon, etong pagminilayan natin. Handa na kayo? Ang pagminilayan natin, ano ang palatandaan ng isang tao marunong? Sa Ingles, what are the signs of a wise person? Sabihin nyo nga, wise. Sabihin nyo, I am wise. I am wise. Nakasan nyo? I am wise. Nakasan nyo? I am wise. Alam nyo mo, ang isang taong marunong, bottom line, mahalaga na kapag siya, magsasabi siya ay marunong kapag si Kristo ang pundasyon ng kanyang buhay. Ulitin ko po ha. Marunong ka pag si Kristo ang pundasyon ng iyong buhay.
Hindi ko alam kung narinig nyo na itong talatang ito sa Biblia, sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kabanata 3, talata 3. At anong sabi ng Panginoon, kinakausap niya rito yung isang Pariseo. At ang sabi niya, sabi ni Jesus, no one will enter the kingdom of heaven unless he is born again. Ulitin nga natin, born again. Nakasan niyo? Born again. Ano pumapasok sa isip ninyo pagka sinasabi yung salitang born again? Ha? Sabi ng iba, ako brother, pag born again, ang isip ko dyan, hindi katoliko. Ang isip ko dyan lumipat ng ibang pananampalataya. Tama o mali? Tama. Mali. Maling pangunawa yan. Dahil gusto matandaan natin, pag sinabing born again, sabi ni Brother Mike, ang pagiging born again ay hindi nangangahulugan na lilipat ka sa iyong pananampalataya. Hindi yan nangangahulugan na magpapalit ka ng paniniwala. Pag sinabing born again, ang ibig sabihin lang na ito, ang buhay mo nagsisimula, nangyayari at nagtatapos ng galing sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Alam niyo ho, ito kanina kami nag-aaral, ang inaaral namin medyo technical, biblical hermeneutics, kung saan ini-interpret namin yung Biblia. At ano sabi ng aming professor, pag sinabing born again, galing yan sa lengguaheng Griego na ang ibig sabihin ay anoten. Sabi niyo nga? Anoten. Lakasan niyo? Anoten. Lakasan niyo? Anoten. Alam niyo, nung narinig ko yun, sabi ko, ano daw? Pero sabi ng aming professor na parang sabi niya, pag sinabing anoten, isilang mula sa itaas. At ano ibig sabihin nun? May ikukumpara natin yan. Ang isa daw born again na tao ay yung tao na ibinigay niya ng kumpleto at ipinamamahala niya kay Jesus ang kanyang buong buhay. Ang tanong ay ito, pinamamahala mo ba kay Jesus ang buong buhay mo? Hindi nga. Talagang-talaga. Yung kahit pakialaman niya, okay lang sa'yo. Ano parang humihina na? Pinapamahala niyo ba kay Jesus ang inyong buong buhay? Isinusuko niyo ba kay Jesus ang inyong buong buhay? Yung kahit hindi mangyari yung mga gusto mo, Diyos pa rin ang Diyos sa buhay mo. Sana totoo. Kasi yun ang ibig sabihin ng born again. Lord, alam mo, hindi ko buhay ito. Kaya Lord, aking ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat at bawat bahagi at aspeto ng aking buhay. Sa madaling sabi, pag sinabi pa ng born again, pwede ka palang katoliko at born again ka. Amen? Paano? Pag si Jesus ang hinahayaan mo maghari sa iyong buhay. Amen? Ngayon ito, tanong. Rather anong tanda na ang tao ay wais? Sabi niya nga, wais. Unang-una, ang Kristiyanong marunong o ang Kristiyanong wais ay interesadong makinig ng salita ng Diyos. Sabi niyo nga, interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. A wise man is a listening man. Ang taong marunong, gusto niyang nakikinig siya ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil alam niya, sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, may posibilidad na ang buhay niya ay mas magbago pa sa ikabubuti. Sa pakikinig, sige, tuloy-tuloy pa lang. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, may posibilidad na yung buhay niya na akala niya maayos na ay mas ayusin pa ni Yahweh El Shaddai. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, itutuloy ko muna bago kayo pumalakpak.
Kulang na yung oras. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, umuusbong yung kanyang pananampalataya. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, muling nabubuhay ang kanyang pag-asa. Sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, natututunan niya ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal. Amen? O sige, tuloy yung palakpakan. Kaya lang may problema. Sabihin niyo, problema. Maraming tao ngayon, mabilis nang ma-distract. Mabilis ma-distract. Alam niyo ho ba, yung mga kabataan ngayon, ang attention span nila, gaano na lang katagal? 16 minutes. Pero yung mga kabataan na mas bata sa akin, ang kanilang attention span, ibig sabihin ng attention span, yung tagal nilang makakapokus sa pakikinig, 12 minutes. Pero yung mga mas bata pa, yung mga generation alpha, ang kanilang attention span, less than 10 minutes. Ibig sabihin, pag lumipas yung ilang minuto na yon, distracted na yan. Tayo nga lang di ba? Noong unang panahon, tayo, pag nakikinig, focus na focus Pero ngayon, yung iba sa atin, pag nakikinig, distracted na. Bakit? Ang tinitignan, ay mag-8:30 na. Anong oras matatapos ito? Paano kung makakakuha ng prutas sa labas at Jollibee? O kaya, kung hindi lang iniisip, ang iniisip ay ano? Yung mga iniwag sa bahay. O kaya kung hindi lang iniisip, ang iniisip niya, yung katabi niya, yung paligid niya. Pag daw ang isang tao ay marunong makinig, mahalaga na mayroon siyang 4 na ginagawa. Tanungin niyo kung malakas, ano yun? Unang-una, mahalaga na mayroon siyang matang nakatingin. Matang nakatingin kanino? Sa kausap niya. Matang nakatingin kanino? Sa pinapakinggan niya. Pangalawa, meron daw dapat siyang tengang nakikinig. Hindi pwede na nakatingin ka, pero yung kanan mong mata, nandun sa nagkukwentuhan. Yung kaliwang mong mata, nandun sa sinasabi ng katabi ko, hindi pwede yun. Mahalaga. Matang nakikinig, matang nakatingin, tengang nakikinig. Isip na umuunawa at pusong tumatanggap. Ako hatin niyo? Ano kailangan para masabing totoo kang nakikinig? Matang nakatingin, tengang nakikinig, isip na umuunawa at pero may idadagdag ako. Alam niyo kung ano? May panglima pa pala. Tanungin niyo kung ano? Kamay. Kamay na hindi nag-i-scroll ng telepono. Kasi ngayon, kaya na natin yun O, nakatingin ka. Nagsasalita si sister. O, tapos, anong kasunod? O, ngayon, anong nangyari? O, talaga? O? Diba? Pansin dito sa bahay. Nasa isang bahay, nasaan ang atensyon? Nasa telepono. Kaya kami yung asawa ko, pag kami magkasama na, meron kaming tinatawag na quality time. Pag kami may ginagawa namin yun. Pero pag tapos na, sasabihin niya, o tapos ka na ba? Oo, ikaw tapos ka na. O sige, kwentuhan tayo. At pagka yung isa biglang nagbukas ng telepono, yung isa tatahimik, hindi iibo. Bakit? Akala ko ba kwentuhan tayo? Bakit may cellphone ka dyan? Mahalaga na ganoon din tayo lalo na pagsasalita ng Diyos ang ating pinakikinggan. Amen? Naniniwala ba kayo ang salita ng Diyos, salita ng buhay? Naniniwala kayo ang salita ng Diyos, nagpapabago ng buhay? Makinig. Ang pakiusap ko, pag kayo nakikinig, huwag kayong makikinig para makasagot. Sabi ng salita ng Diyos, James chapter 1,
verse 19. Sabi dito, mga kapatid kong minamahal, unawin ninyo ito, maging alis ko kayo sa pakikinig, maging maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Gusto niyo maging marunong? Maging interesado sa pakikinig ng salita ng Diyos. At para sa mga kabataan dito, kakusapin ko rin kayo mga kabataan, nasa panahon kayo na ang daming impormasyong tinatanggap. Kaya lang may kulang. Hindi nyo kaya iproseso yung dami ng impormasyon na inyong tinatanggap. Kaya pagka minsan ang aking pinapayo sa mga kabataan, bitawan ng telepono. Mga nanay, kung kayo ay may mga anak na wala pang 13 taon o wala pang 12 taon, huwag niyong bigyan agad-agad ng telepono. Tanungin niyo ako ng malakas, bakit? Alam niyo ba, sabi sa pag-aaral, pag ang isang bata, binigyan ko kaagad sa bata ng edad ng telepono, yung kanyang brain, napapaaga ang pagiging abala. Ibig sabihin, yung utak niya, ang dami kaagad pinoprosesong data. At pag ganun ang nangyayari, hindi kaya ng kanyang edad. Pansinin ninyo, pag yan ay masyado nang nababad sa gadget, tapos kukunin ninyo, anong mangyayari? Ano? Nakasama? Alam niyo naman pala. Sabi pa nga ni sister, nagwaro ka na! Tama? Okay. Sabi sa pag-aaral, yung kapumbas ng pagbibigay sa kanila ng gadget sa batang edad ay katumbas rin ng pagbibigay sa isang tao ng droga. Ako ano? Kaya yung mga batang nanay, palitan niyo yung gadget ng mga activities. Yung mga gadget, paminsan lang, i-regulate ninyo. Dalhin nyo dito sa gawain, dalhin nyo sa simbahan. Akala nyo naglalaro lang yan, pero magugulat kayo. Baka mas nakikinig pa yan sa inyo ng salita ng Diyos. At ang sabi, ang mga bata daw na bata pa lang, nakikinig na ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng matatag at matibay na pagkatao. Pangalawa, ang Kristiyanong marunong, hindi lang interesadong nakikinig. Siya ay nagsusumikap na gawin ang kanyang napakinggan. Sabihin nyo nga, nagsisikap. Nakasan nyo? Nagsisikap. A wise man is an obedient man. Walang isa-isa yung dami ng natutunan kung hindi mo isasabuhay. Walang isa-isa yung talino kung hindi pa-partneran ng paggawa. Amen? Sino po rito naabutan kayo yung mga broadcaster na nagbabalita ng weather sa TV Patrol? Si Ernie Baron. Sino naabutan si Ernie Baron? Taas kamay. Matatanda na talaga tayo. Kasi yung iba rito ang naabutan na nila si Mount Amina sa casino, si Kuya Kim di ba? Pero pag naabutan mo si Ernie Baron, isa lang ibig sabihin ito, puti nga buhok mo. No? O ngayon, ano yung pangusong bitbahin nyo ay salita ni Ernie Baron? Knowledge is tama o tama? Mali. Knowledge is not power. But knowledge combined with wisdom is power. Ang kaalaman na nilagyan ng karunungan, ibig sabihin, ang kaalaman na nilakipan ng pagsasabuhay ng iyong nalalaman, ng iyong napapakinggan, yon ang totoong nagiging makapangyarihan. Amen? Kaya, walang isa yung maraming alam kung hindi naman ginagawa. Pero maraming naman isa yung gawa ng gawa kung hindi niya alam yung kanyang ginagawa.
Mahalaga na pareho. Sabi mo sa kapatid mo, dapat pareho. Dapat pareho. May itong tanong, brother, madaling sabihin isabuhay ang salita ng Diyos. Amen? Madaling sabihin na gawin ang salita ng Diyos. Amen? Pero ang tanong, paano namin tuloy-tuloy na magagawa ang salita ng Diyos? Narinig ako ng malakas, paano? Show up. Magpakita ka. Alam niyo, ang unang bunga ng pakikinig at ang pagsunod na tuloy-tuloy, nagpapakita ka. Ano ibig sabihin? Ginagawa mo lang. Minsan hindi mo ramdam, minsan hindi mo feel, pero gawin mo lang. Minsan tinatamad kang simagin, sinisipag kang tamarin, pero gawin mo lang. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo lang. Show up. Sabi niyo, show up. Pangalawa, own up. Sabi niyo nga, own up. Ano yung sabihin? Alam niyo mo, sa paggawa natin ng mabuti, makagagawa tayo ng hindi mabuti. Ulitin ko ha. Sa proseso ng paggawa mo ng mabuti, hindi mo agad na perfect. Minsan papalya ka. Halimbawa, ang pinagsisikapan mong baguhin ay yung negatibong pag-iisip. Hindi naman laging araw-araw positibo ka mag-isip. Minsan, may mga kaisipan ng negatibo. Halimbawa, pinagsisikapan mong mabago, yung kilay mo na hindi nagiging pantay. Bakit? Kasi laging tumataas yung isa. Pag hindi nagugustuhan yung nangyayari, mangyayari yun. Pero, palagpasin mo lang. Palagpasin mo lang. Patawarin mo yung sarili mo. Halimbawa, ang pinagsisikapan mong baguhin, yung boses mo na tumataas. Parang yung napanood ko sa Facebook, nagputos yung amo sa kanyang kasama roon sa work, sa trabaho. Sabi ng amo, gumawa ka ng double cheeseburger. Sabi ng inuutosan, parang hindi ko yata nagugustuhan yung tono mo. Kaya sabi nung nagputos, gumawa ka ng double cheeseburger. Lalong nagamit Own up. Pag nagkamali ka, sabihin mo, nagkamali ako. Pagkatapos mo, diretso ka na. Own up. Ano ba? Rise up. Sabihin nyo nga, rise up. Ano ibig sabihin nun? Pag nagkamali ka, pag nadapa ka, pag natisod ka, pag bumagsak ka, bumangon ka muli. Magpatuloy kang sumunod kay Yahweh El Shaddai. At panghuli, dito tayo magtatapos sa pasensya na kayo sa program niya, 8:30 lang ako, ha? Ayoko kayong pahabatin kasi baka mamaya ma-curfew kayo. Pangatlo, ang Kristiyanong marunong ay Kristiyanong nananatiling tapat. Sabihin nga, nananatiling tapat. Hindi ka lang nakikinig. Hindi ka lang nagsasabuhay. Kundi, yung pinakikinggan mo at sinasabuhay mo, inuulit-ulit mo. Kahit pa ulit-ulit mo na napapakinggan, pinapakinggan mo pa rin. Kahit pa ulit-ulit ka nang bumabagsak, tinutuloy mo pa rin magsikapan. Kahit pa ulit-ulit mo nang nagagawa, ginagawa mo pa rin. Ano ang tawag doon? Sa Ingles ang tawag doon, consistency. Pero sa ating mga Kristiyano, ang tawag doon, faithfulness. A wise man is a faithful man. Ang taong marunong ay taong nananatiling tapat hanggang wakas. Amen? May tanong po ako sa inyo. Sa panahon natin ngayon na nakakakita kayo ng mga tao na parang pinagpapala sila,
Pero alam niyo naman na, ay, teka muna, hindi yata ito masyadong nagsisimba. Kilala ko ito, pabayang magulang ito, irresponsable yung magulang. Kilala ko yan Mayroon niyang kinakasama na hindi niya asawa, pero bakit siya pinagpapala? At bakit ako? Nag-e-end siya dahil naman. Namatid pa nga sa aniversario Bakit yung buhay ito parang hindi masyadong pinagpapala? Ang tanong ko ito, ano ang mas kaakit-akit na gawin? Ang mabuti o ang hindi mabuti? Alin? Buti pa kayo. Kasi ako pag nakakakita ako ng mga tao na pinagpapala pero hindi naman mabuti, ang iniisip ko, gayahin ko na lang din kaya sila. Tulungan ko na lang din kaya sila. Pero kapatid, tatandaan natin ito ha. Ang inaasahan sa iyo ng Diyos ay makapanatiling tapat kahit parang hindi patas ang nangyayari sa iyong paligid. Tanungin niyo ako, bakit? Dahil ang magdadala sa iyo sa langit ay hindi tagumpay sa mundong ito. Ang magdadala sa atin sa langit ay kung mananatili tayong tapat hanggang wakas. Amen? Kaya kahit minsan parang wala kang nagbunga, tuloy mo lang. Naglilingkod ka, pero hindi mo pa kagad nakikita yung bunga ng iyong paglilingkod. Tuloy mo lang. Nagtatrabaho ka, pero parang yung asenso mo ang layo-layo pa sa asenso ng iba. Tuloy mo lang. Nagmamahal ka, pero ang nakukuha mo, hindi pagmamahal, pagtataksil. Tuloy mo lang. Naglilingkod ka sa gawain ni El Shaddai, pero ang nakukuha mo, konsumin. Tuloy mo lang. Naglilingkod ka, pero napapaniwala ka. Tuloy mo lang. Bakit? Hindi ka man nakikita ng iba. May Diyos na nakakasaksi sa lahat ng iyong ginagawa. Sabi ko ni Mother Teresa ng Calcutta, sabi niya, in this life, we are not called to be successful. Although maganda yun ha, magandang magpagtagumpay, magandang may matapos ka, magandang makaipon ka, maganda yun. Pero sabi ni Mother Teresa, in this life, we are not called to be successful. We are called to be faithful. Dahil sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Tayo po tayo lahat, mga kapatid ko. Sino raw ang wais ang marunong na Kristiyano? Interesadong nakikinig ng salita ng Diyos. Nagsisikap siya na sundin ang salita ng Diyos. Para makita lahat ng tao. At higit sa lahat, nananatiling tapat hanggang wakas. Okay na para makita yung tao. Pwede bang kapigin mo sa balikat ng katabi? Kung first time niyang dumalo ngayon kasi anniversary, sabihin mo sa kanya, tuloy-tuloy ka na. Okay? Kung siya naman, matagal na talagang dumadalo, sabihin mo sa kanya, tuloy-tuloy pa rin. Amen? Ang ito po yung gusto kong panghawakan ninyo. Sinabi. Ang Diyos nakikita ka. Amen? At ngayon, sa mga oras na ito, tayo idudulog sa Panginoon. Walang mahirap sa ating Diyos. Amen? Meron ba kayong kahilingan na mahalaga para sa inyo? Ibig sabihin ay, marami kayong kahilingan.
Saan mo sa... Pero, Akala ko may gano'n. meron talaga kayong kahilingan. Sa mga kahilingan nyo na ito yung pinaka-mahalaga. Ano pa niya? Meron? Taas nyo yan ha. Taas nyo sa isip ninyo. Panyo. Tinatawagan ko rin yung mga magagawa natin. Sila Sister Zenny, sila Sister Belen, sila Sister... Tawagin mo na. Yung kanilang secretary treasurer, tinatawagan ko rin yung ating music head at yung ating music ministry members. Dito kayo sa baba, we will be sitting here. Ganun din yung ating service head, liturgical head, membership head, yung ating youth head. At ganun din, nais kong ipakilala din sa inyo Angelo. yung panibagong helpmate sa babae nito. Punta rin kayo dito sa harapan, Sister Elsie. At isinasama rin natin sa panalangin ng kapatid natin, Sister Jenny, na nasa lugar ng Taiwan ngayon. At pati mo yung mga manggagawa na sumusuporta sa gawain. Lahat ng mga naka-Pilipiniana, punta kayo dito. Yung ating worship team, I want you to surround the place. Shout out Ate Jen and Honey May. Ang loyal niyo naman. Kung yung papakawalan yan ha, habang tayo umakawin, yan ang itataas mo sa Diyos. Marahil ang hinihiling mo ngayon, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kagalingan ng taong mahal mo. Marahil ang hinihiling mo ngayon ay pagbabago ng puso ng iyong anak. Marahil ang hinihiling mo ay panibagong oportunidad sa iyong mahal sa buhay. Marahil ang hinihiling mo ay kagalingan, kalusugan, pagkakasundo-sundo, dahil itong mga nakaparangan o na hindi yung problema ang pera, pero hindi naman kayo magkakasundo. Ikaw lang kung anong hinihiling mo kayo. Mag-order ka rin ng At pagkain. ito ang nanonood sa ating live streaming. Mag-isip kayo ng isang bahay. Mahirap, yung pinakamahirap. Yung Diyos na ang makagawa. Yung kapag nangyari, ang bukang bibig mo, salamat sa Diyos. Naisip ko na? Uwi na kayo. Lagay ang kamay sa tapat ng inyong puso. At aminin natin na wala mahirap sa Diyos. Hindi pa sa kailangan mo kaya ibigay ng Diyos. Hindi pa sa iniisip mo kaya ibigay ng Diyos. Higit sa aking isipin na kaya mong gawin. Higit sa aking kakasan. Yan ang panatangin mo ngayon. Higit sa Yan ang sabihin mo sa Diyos. higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko'y hawak mo, di ko mawala sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan.
I will lay my hand over you, asking the Lord for the grace of a new year para sa inyong community. Asking the Lord for the grace of strength, asking the Lord for the grace of love, humility, asking the Lord for the grace of provision, asking the Lord for the grace of physical health, asking the Lord for the grace of relationships para sa inyong samahan. At sa oras na aming ipatong ang aming kamay sa inyo, sabihin ninyo yung salita ng pagsang-ayon, mangyari gawa sa amin ang kalooban ng Diyos. Pwede niyong sabihin ng malakas, pwede niyong sabihin ng wala lang sa inyong puso, pero gusto kong sabihin mo ninyo yun. Amen? At pagkatapos noon, ipagdarasal natin ang community ng Lower Bikutan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang maraming makapangyarihan, Yahweh El Shaddai. Mula sa langit, aming hinihingi ang iyong biyaya at pagpapala. Upang kami, mga nasa lupa, ay madagpian ng iyong grasya na hindi kaya ibigay ng kahit sino, hindi kaya ibigay ng kahit ano, kundi tanging ikaw lamang, Panginoong Diyos, sa makapagbibigay sa amin. Mula sa langit kami iyong tignan at mahalin. Mula sa langit kami iyong tignan at marugalin. Mula sa langit kami iyong buksan ng gumawan at ibuhos sa bawat isang masaganang pagpapala. Ibuhos mo ang iyong pagpapala sa bawat isang gumagapag sa iyong banal na gawain. Panginoon, kinakanta namin walang mahirap sa iyo. Pero Lord, kung minsan hindi namin maiwasan na isipin o sabihin isang bulan ng aming labi na mahirap palang maglingkod, Panginoon, na hindi pala ganun kadali ang sumunod sa iyo. Araw-araw pala namin kailangan pasanin ang aming krus. Araw-araw pala namin kailangan umuo sa iyo na ang pag-oo pala ay hindi lamang isang sandali. Ang pag-oo pala ay araw-araw na pagdidesisyon namin na kahit kami nahihirapan, kahit kami may sakit, kahit kami may iniginda, kahit kung minsan parang kami nagkukulang. Yahweh, nakikita mo lahat ng iyo. At sa mga oras na ito, Panginoon, mahalin mo sila. Let your love envelop us, O God. Let your love embrace us right now, O God. Lord, allow us to hear from you na proud ka sa amin. Allow us to hear from you na kinikilala mo yung aming mga pagsisita. Allow us to hear from you na mahal mo kami anuman ang mangyari. At kayo naman, mga kapatid ko magkalawa, ang 35 years ay hindi biro. Hindi mo yung biro. May mga hindi magkakawaan, may mga pakiramdam na pagkabaliwala, may mga pakiramdam na kayo hindi na uunawaan, hindi naniintindihan ang inyong kapwa. May mga pagtatanong marahil kung minsan sa ilang mga bagay. At baka sinasabi nyo, Lord, tinatawag mo pa ba ako? Lord, para pa ba ako dito? Lord, pero tatandaan natin ito. Wala ka dito kung hindi ka tinawag ng Diyos. Kaya kayo narito dahil tinawag kayo ng Diyos. Kung nagawang itiwala ninyo yung 35 taon, mga
kapatid, yung 36 na taon na darating pa lang, ipagkatiwala nyo rin. Pagkatiwala nyo na ngayon pa lang. Pwede ba pakitin natin sama-sama? Walang mahirap Sa'yo. walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon Na makapangyarihan. walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Isang kailangan, isang karanasan, isang isipin ay kaya mong gawin. Isang karanasan, isang kailangan, isang isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ay araw mo, tinanang ka sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang
Hindi namin kaya. Lagyan niyo yung kamay ninyo sa inyong ulo. Kung saan mang parte ng katawan na maraming nangangailangan ng paghilom. Maraming pisikal o maraming emosyonal. Kung ang kailangan ninyo paghilom ng damdamin gawin sa puso. Kung ang kailangan ninyo paghilom ng isipan kasi nag-aalala kayo, nababalisa kayo, di kayo makatulog, lagay sa ulo ninyo. Kung kayo naman, paghilom ng ugnayan, ilahat ninyo ang inyong mga kamay. Kung lahat, kailangan ng paghilom sa lahat ng aspeto, sabihin nyo sa Diyos. Sumabay kayo ngayon sa panalangin ito. Panginoong Jesus, hinihiling ko na ako'y hilumin mo ng iyong makapangyarihang pangalan, ng iyong mga salita, ng iyong kapanal-banal na pulo. At sa oras na ito, inaangkin ko na ang aking isip, ang aking pila, ang aking alaala, ang aking kalalahanin ay sinusolusyonan ko. Sa oras na ito, ang aking puso, ang aking nararamdaman ay iyon lang tinutulungan na makaranas ng kapayapaan, kapanatagan. Lahat ng iyong kamay, sa oras na ito, inaangkin ko na ang aking ugnayan, ang aking relasyon ay naayos na. Tulungan mo po ako na unang lumapit sa mga tao na hindi ko masyado ang nakakasundo. Biyayaan mo ako ng tamang salita upang ang aming relasyon ay mapanatili muli at maging ayos muli. Kailangan nyo ng material ng pagpapala. Lagyan niyo yung kamay niyo sa bulsa. Wala akong bulsa. Kung kailangan nyo ng material ng pagpapala, wala kayong bulsa, yung bag niyo, buksan niyo yung zipper, ipasok niyo yung kamay niyo. Pasabihin niyo yung tabukan ng kalagaya, Panginoong Jesus. Ako'y nananalig at nananampalataya na anumang mahawakan ng aking kamay ay iyong pinagpapalay. At ang bawat sasiglan ng aking pangangailangan ay iyong lang nilalamanan ng biyaya